Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ninyo, Gemini. And before that, I would like to say hi muna and shoutout sa ating beloved channel member na si At Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support sa aking channel, and also maraming salamat sa mga padala mong donasyon through Super Thanks. Maraming salamat. God bless you more. So, first message po ninyo ay chamomile and lemon balm. Ayan. So, napakasarap kaya na tsa yan. You know, kung hindi pa kayo nakakasubok niyan, that is really a very soothing, no? Lalo-lalo na kung may sipon, may ubo. Ang sarap inumin ng chamomile and lemon. At saka, this is about positivity. This is about protection and cleansing. Pwede rin, kung nag-i-smudge pala kayo, kung nag-i-smudging kayo, maganda rin, no? Yung chamomile, samahan mo ng lavender, chamomile flowers, at saka yung lavender flowers, pagsamahin mo, at ilagay mo yun kung ikaw ay mag-i-smudge ng sarili mo, or even your place, napakasarap ng amoy, no? And very relaxing din. Same thing, kapag ininom ninyo, napaka-relaxing din. Ganon din, no? Yung lavender flowers, napakasarap din gawin tsaa. So, this also is being used for cleansing. No? Hindi lang pag nag-i-smudge ka kasi you are cleansing your energy field. At kapag nililibot mo din, na pinapausok mo yan sa buong kabahayan ninyo, that is also cleansing your living space. You know, nakakatulong din yan. Samahan mo ng Palo Santo, mga ganon. No? Nakakatulong yan maglinis, no, ng inyong surroundings, no, energetically. So, maybe yan din ang kailangan ninyong gawin, no? Maaaring yan ang kailangan ninyong bigyan din ng pansin, ano, ngayon. So, this is also protection, when you are cleansing, when you are doing smudging, in a way you are already protecting your energy field. You're also protecting your space, your living space, kaya maaaring yan talaga ay kailangan mong gawin, no? Pausukan mo ang buong mong bahay kung maaari lang, kasi kung meron kang mga smoke detectors dyan, nako, magto-turn off yan. At kung meron din kayong mga kasama sa bahay, or kung meron kayong respiratory ailment, hindi rin kayo pwedeng mag-smudging, hindi rin pwede ang usok, bawal din yan sa inyo. Kaya kung ginagawa nyo lang yan, no, at sanay kayo, so alam nyo na ang gagawin, 'di ba? Pero kung yun nga, may mga karamdaman kayo, respiratory problems kayo, hindi pwede ang usok sa inyo. Positivity is being asked of you dito na just remain positive. Just always project positivity. Kasi magandang doon lang tayo lagi sa positive mindset, sa positive energy. Kasi we will attract good things into our lives kapag nagpo-project tayo ng positivity lagi. Always remember na like attracts like. Diba? Positive, pag positive mindset kayo, positive yung positive energy lang ang binabalot mo sa sarili mo, you can expect good things to come into your life. Pero kapag negative ang pinoproject ninyo, rest assured, no, yung dadating sa'yo, negative situations, yan naman sinasabi nating mga kamalasan, yung mga ganon, no? Kaya, sana, doon tayo sa positibo. Lagi tayong mag-isip ng positibo. Ang maramdaman lang natin, make sure na nasa positive side lang tayo lagi. Okay? Kaya natin kontrolin yan. Kasi isip natin yan, damdamin natin yan. Kayang-kaya ninyong magawa yan. So, we also have the Hazel Woman. Ayan. So, maaari, na sa ngayon, you are going to realize the things that you know in your life.
Alam mo yon, marami ka nang natutunan sa buhay. Marami ka nang pinagdaanan in your life. You are already seasoned in life, no? Lalo-lalo na pagdating sa mga lessons, mga experiences sa buhay mo. Marami ka nang learnings, no? Marami ka nang naipong wisdom. Kaya, pagtiwalaan mo yan. You know what to do. No, kung meron kang problema, meron kang iniisip gawin, you know what to do. Gamitin mo, i-apply mo yung wisdom mo and the lessons that you've learned sa buhay mo in the past. Gamitin mo yan, i-apply mo yan sa discarding gagawin mo sa buhay sa ngayon. Okay? Kapag meron kayong mga situation na kumbaga parang pinanghihinaan kayo ng loob, 'di ba? Don't be. Isipin ninyo na alam mo, your soul knows kung ano ang gagawin mo. Your soul knows, no? Kung ano yung makakabuti sa inyo. Kaya nga dapat pakinggan mo ang sarili mo. Okay? Kasi alam mo kung ano ang gagawin mo. Siguro ano lang, somehow nagne-negative thinking ka kaya nawawalan ka ng lakas ng loob or napanghihinaan ka ng loob. So, buhayin mo yung inner strength ko. Tell yourself, no, na kaya ko to, magagawa ko to, napagdaanan ko na ang mas mga mababigat pa na sitwasyon kaysa dito sa kung ano man pinagdadaanan mo sa ngayon. Convince yourself, no, that you are strong enough. You are a tough cookie at kaya mong lagpasan ano man ang problema. Dahil marami ka nang pinagdaanan, marami ka ng problemang nasolusyonan sa buhay mo. Kaya kung ano man ang mga pinagdadaanan mo sa ngayon, kayang-kaya mo din lagpasan yan. Okay? So, we also have regeneration, source, alchemy. So, this is a time, no, of ano talaga, of change. Mayroong mga transition dito na pwedeng maganap sa buhay mo. You're going to do something new in your life. You are going to siguro apply your wisdom talaga dito. Dahil excuse me po, merong rebirth dito na gusto mong gawin, no, para sa sarili mo. You want to change the course of your life. So, maaring marami kang gagawin. Marami kang gustong i-adjust, no, sa buhay mo, sa iba't ibang parte. At hindi lang yan gagawin mo all by yourself. It feels like to me that you are going to do those changes with the guidance of the divine universe, you know. Siguro ang iba sa inyo malakas, no, yung kapit ninyo sa Panginoon, madasalin siguro kayo, lagi kayong humihingi ng gabay, lagi kayong humihingi ng tulong, you know, sa divine universe. Kaya the divine is going to co-create your reality this time, you know, with you. Magtutulungan kayo. You are going to listen, no? You're going to listen to Him and you're going to execute kung ano man ang mga guidance niya para sa iyo, which is really beautiful, diba? At ano ka ngayon, no? Parang you have that extra spiritual power ngayon to manifest whatever it is that you want to manifest. Parang ano ka, nasa higher energetic frequency ka, na whatever it is that you were thinking, you are going to manifest that into your 3D reality. Kaya good luck sa'yo. Maraming pwedeng mangyari dito na kumbaga, marirealize na kung ano man ang mga pinangarap mo lang noon. Ngayon, makikita mo na yan sa inyong 3D reality. Kaya, exciting ito. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have 6 of Wands, victory, success. So, napakaswerte mo. Talagang ikaw ay magtatagumpay. Merong yung tagumpay na to, pwedeng mapagtatagumpayan ninyo mga problema, mga obstacles na kinakaharap ninyo, mapagtatagumpayan mo na yan. Maaari din na tagumpay ito sa trabaho, sa career ninyo, sa negosyo ninyo, sa relationship, di ba? It could be in any area of life, no? But definitely, you are going to embrace success sa ngayon. Kaya good luck sa iyo and congrats. The Fool. Ayan. So, regeneration is about
rebirth. So, that is transformation, that is new beginning. At si the full, new beginning energy ito. So, definitely, meron nga kayong sisimulang bago. You are heading towards a new path in your life at depende yan sa inyong sitwasyon. But feeling ko, yung opportunity na dadating na to, this could be, pwedeng related ito sa trabaho or career or relationship. Kasi, magpapakatapang ka dito eh. This is the time that you are going to yung parang kakapit ka talaga sa inner strength mo and courage. Kasi bago ito sa iyo eh. Kung ano man ang papasukin mong bagong chapter sa buhay mo sa ngayon, this is new para sa iyo. This is an uncharted territory para sa iyo. Kaya ano to, this is totally new for you. Kailangan mong maging matapang ka dito. Maging matatag, matibay ang dibdib. Okay? So, what else? Wala, ang dami. Ayan. So, we also have the Eight of Wands. Ayan. So, si Eight of Wands, this is a fast-moving energy. O pwedeng may travel na gagawin kayo rito. Gemini. So, kailangan handa kayo. Lagi kayong ready, no? Lagi kayong healthy. Lagi kayong handa for anything. Kasi po pwedeng merong magsasabi sa iyo na, sige, ikaw na pumunta ka na, Gemini, ikaw na lang mag-represent sa akin. Di ba? Pwedeng may mga ganun or for whatever reason. There are good news coming your way. Wonderful opportunities are also coming your way dito. At maaring yung mga opportunity na yan or isa sa mga opportunity na yan, yun ang iti-take advantage ninyo at yun ang i-embrace ninyo, yun ang gagawin na ninyo. No? So, we also have Six of Cups. Travel definitely is going to unfold. For some of you dito, baka kayo ay hindi nakauwi ng Pasko at ngayon, baka ngayon pa lang kayo magkakaroon ng vacation, kaya ngayon kayo uuwi. No? Maybe you are missing your family, you're missing your children, your loved ones, your parents, mga kapatid mo, kaya maaaring galing ka pang abroad or galing ka pa kung saan, and you are going to reunite with your loved ones. No? So, good luck sa inyong pagbabiyahe. Queen of Swords, focusing on career, ang iba sa inyo sa ngayon, Gemini, maybe ang iba sa inyo, hindi kayo nakapag-focus sa inyong karera, sa inyong trabaho in the past few weeks or months because maybe you are focusing or you are focused on something else. But now, ngayon, ito na ang gagawin mo. You're going to focus on your career, on your trabaho sa ngayon. So, we also have Page of Pentacles. Merong mga magagandang balita rito na paparating na related sa pagkakaperahan ninyo, pagkakakitaan, no? So, pwede rito may offer ng bagong trabaho, baka ang iba sa inyo bibigyan na ng job offer, maaring makareceive ngayon ng tawag, at mag-job offer na, pwede rin ang iba sa inyo i-interviewin pa lang, or baka din ang iba sa inyo, baka magpipirma na ng kontrata, pwedeng business partnership din ito, no, for some of you. So, but definitely, this is all related, no, pwedeng studies, no, baka ang iba sa inyo may scholarship grant din na matatanggap sa ngayon, kaya good luck sa'yo. Six of Swords, another travel energy. This could be a relocation for some of you. This is also a new beginning. So, talagang meron ditong rebirth, no, na mangyayari sa buhay mo. You're going to start something new. You are definitely heading towards a new path in your life. Magbabagong buhay ka na rito. No? Napagod ka na sa sitwasyon na to. Maaaring trabaho yan, pamilya, relationship. Napagod ka na, hindi ka na masaya dyan, nahihirapan ka na dyan, kaya magde-decision ka na umalis at iwanan na yan. No? At maghahanap ka ng, kung sa trabaho man yan, maghahanap ka na siguro ng ibang trabaho. Or baka meron ka ng, sa pag-alis mong yan, kung saan ka man papunta, meron ka ng bagong trabaho na papasukan. So, definitely, you will change a place of residence, no? Pwedeng ganon. Kaya, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.